Araw-araw, problema ng mga commuter ang matagal na biyahe patungo at pauwi mula sa opisina, lalo na kapag rush hour. Kaya't inalam ng unang balita, ano nga ba ang mas mabilis na transportasyon sa EDSA? Ang makipagsiksikan sa MRT o ang mag-bus at sumabak sa matinding traffic? May live report si Mav Gonzalez na. Riyan, itong mga nakakaraang araw nga, no, bukod sa napakaraming aberya dito sa MRT, ay parating pahirapan ng pagsakay dahil sa dami ng pasahero. Kaya naman ang iba nating mga kababayan, mas pinipili na lang na mag-bus para makaiwas sa pagkahaba-habang linya kagaya nitong nasa likuran ko. Pero ano nga ba ang mas mabilis na sakyan, bus o MRT? Yan ang sinubukan namin kagabi. Bus at MRT. Itong dalawa na ang pinakamura kaya madalas sakyan ng mga taga Metro Manila papasok at pauwi mula sa trabaho. Pero sa ganitong panahon na kahit gabi na ay sandamakmak na pasahero pa rin ang makakasabay mo, ano nga ba ang mas mainam na sakyan? Pumunta kami sa Ayala sa Makati kagabi para subukan ng dalawa. Nakasabay ko si Gino Ang Santos, isang empleyado sa Makati. Kalaban daw niya araw-araw ang rush hour lalo na pauwi galing trabaho. Gino, tanong ko lang sa'yo, bakit pinipili mo na mag-bus kung nandito na yung MRT sa tabi mo rin? Marami rin kasing pasaherong sabay sa uwian. Mahirap pumila. Marami. Rush hour din kasi. Sabay kami aalis ngayon dito sa Ayala. 9:45 p.m. ngayon. Sasakay ako ngayon ng MRT tapos siya mag-aabang din ng bus. So titingnan namin kung sino ang maunang makakarating doon sa North Avenue. Halos kalahating oras ang ipinila ko sa istasyon pa lang. Ang ilang kasabay ko sa pila, mahigit 1 oras daw ang hinintay bago makasakay ng MRT. Halos kalahating oras nakasakay na rin kami ng MRT. Pasado 10:00 na ng gabi. Pero siksikan pa rin, nakatayo lahat ng tao dito sa loob ng train. Ilang beses nagkatulakan sa MRT, lalo na pag may nagpupumilit na sumakay sa mga istasyon kahit papuno na. Lumuwag lang ng konti ang tren pagdating ng Ortigas Station. Si Gino naman, bahagyang na-traffic sa May Guadalupe pero tuloy-tuloy naman ang biyahe niya. 10:52 p.m. nakarating na kami dito sa North Avenue Station. Mabilis pero hindi siya komportable. 11 p.m. sabay kami nakita dito sa bus terminal kasi naglakad pa ako galing doon sa MRT. Gino, kamusta yung travel mo doon sa bus? Okay naman. Hindi masyado traffic. Komportable naman. Nakaupo ka ba? Nakaupo agad pagpasok. Oo, nakatayo the whole way. Ano ba yan? So kung ikaw ang papipiliin, Gino, ano talaga yung preferred na sakyan mo pag galing ka sa trabaho? Bus or MRT? Base sa experience mo ngayon? Bus talaga. Kasi nakakapagpahinga pa rin eh. Kesa sa MRT ng siksikan. Nagkakatulakan. Kanina doon sa MRT, siksikan, sobrang daming tao. Buong ride, nakatayo ako doon sa loob ng tren. At saka dahil nga gitgita, tapos magkaaling mga babae at saka lalaki doon sa tren, di mo may iwasan na merong mga tao na mananamantala at mga chancing. Kaya kanina, nasubukan ko yung pamba-box out ko doon sa loob ng tren. Kaya kung babae kayo, mas re-recommend ako na sa bus na lang kayo sumakay. Pero kung lalaki naman, gusto nyong makipagsapalaran at gusto nyong maaga na lang makauwi, pwede rin namang mag-MRT pero mauna lang kayo ng ilang minuto kaysa kung nag-bus kayo. Sa 33 pesos na pamasahe, doble ang presyo ng air-conditioned bus kumpara sa MRT na 14 pesos lang. Pero para sa empleyadong pagod na sa buong araw na trabaho at gusto na lang makauwi, mas wais na ito kaysa pumila at makipagsiksikan pa sa MRT na halos haba lang din naman ang biyahe. Rhea, ngayon nga alas 6 ng umaga, napakahaba na ng pila dito sa North Avenue Station. Within a span of mga 15 minutes lang, siguro nadagdagan yung mga nakapila rito ng mga 300 hanggang 500 pasahero. Ganyan na po karami ang nakapila rito at naghihintay na makapasok doon sa station. Kaya another alternative po para sa mga kapuso natin, kung gusto nyo po na malagpasan yung pilang ito, pwede rin naman po kayong sumakay ng bus sa mga bus terminal dito sa North Avenue. Rhea? Alright, maraming salamat, Mav Gonzalez.